Marami na ang naniniwala na ang bull market ni Bitcoin ay nagsimula na, lalo na ngayong umabot na ito sa mahigit $83,000 na presyo. Pero ayon po kay Tuor D. Mester, isa po siyang Bitcoin maximalist at saka analyst, hindi pa raw talaga ito ang opisyal na simula ng bull run. Ayon sa kanya, may mahalagang resistance level pa ang kailangang lampasan ni Bitcoin bago po siya tuluyang pumasok or makapasok sa isang matinding pag-akyat na presyo. Pero ano nga ba ang kanyang basihan dito? Bakit niya sinasabing hindi pa nagsisimula ang totoong bull market ni Bitcoin? At kung tama siya, ano po ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Bitcoin? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po ang disclaimer na naka-flash dito sa ibaba ng screen. Ayan. Simulan na po natin sa kung ano po ang batayan ng pahayag ni Tuor D. Mester. Ayon po kay Ginoong D. Mester ay hindi lang natin dapat tingnan ang presyo ni Bitcoin sa US dollars, kundi pati na rin ang Bitcoin laban sa gold. Gumamit siya ng isang chart na nagpapakita ng presyo ni Bitcoin kapag ipinahayag sa gold. Sa nakaraang bull runs ni Bitcoin nitong mga taong 2017 at saka 2021, may isang pattern po na lumitaw. Nagkaroon muna ng malinis na breakout mula sa dating all-time high price ni Bitcoin laban sa ginto or gold bago naganap ang isang napakalaking pagtaas ng kanyang presyo. At sa kasalukuyan ay nasa 36 ounce hanggang 40 ounce range pa lang daw si Bitcoin kapag ikunumpara sa gold o halos 1 kilogram hanggang 1.1 kilogram ng ginto. Hindi pa raw ito tuluyang nababasag. Hindi pa raw tuluyang nababasag ang kanyang resistance level na ito, kaya't hindi pa talaga natin masasabi na nasa peak na tayo ng bull market. Ngayon ay ano po ang posibleng mangyari kapag nabasag ang resistance level na ito? Ngayon, kung susundin po natin ang historical pattern ni Bitcoin laban sa gold, maaaring magkaroon po ng isang malaking breakout sa presyo ni Bitcoin. Ayon po sa log chart ni Ginoong D. Mester, kung maipapasa po ni Bitcoin ang 40 ounce level, posibleng lumipad ito papunta sa 353 ounces o 10 kilograms na gold. Kapag tiningnan natin ang kasalukuyang presyo ng gold, 10 kilograms ng gold ay nasa $945,000. Ibig sabihin ay may posibilidad na umabot si Bitcoin sa halos $1 million sa hinaharap. Ayan, ganyan po katindi. Magiging $1 million ang presyo ng isang Bitcoin. Sa madaling salita ay kung tama po itong si Ginoong D. Mester, posibleng nasa umpisa pa lamang tayo ng isang mas matinding pagtaas ni Bitcoin. At kung magaganap ito, isa pong times 10 na pagtaas sa presyo ang maaring maganap or mangyari. Ngayon ay bakit may pangamba sa market kahit malakas po ang potensyal ni Bitcoin? Yan, sa kabila ng mataas na projection na ito ay maraming ring traders at investors ang hindi sigurado kung tataas nga ba si Bitcoin sa ganitong antas. Isa sa mga dahilan ay ang mga geopolitical issues o mga pangyayari sa iba't ibang bansa na may epekto sa ekonomiya. Dagdag pa rito, bagaman ay bumababa ang inflation rate sa US, hindi pa rin ito sapat upang ganap na alisin ang takot ng maraming investors. Dahil dito ay marami pong crypto traders ang naghihintay pa rin ng kumpirmasyon bago sila pumasok sa malaking posisyon kay Bitcoin. At ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors, particular po kay Bitcoin. Yan, para sa atin ay malaki po ang pwedeng maging epekto ng ganitong pahayag. At meron pong ilang mga points na dapat po nating pag-isipan dito. Una ay posibleng malaking kita. Maaari pong posibleng malaking kita dahil sa dulot ng bull run. Ayan.
kung sakaling tama po ang prediction or pahayag ni Ginoong Demester dito, ay tunay nga na kung saan ay hindi pa raw nagsisimula ang tunay na bull market, maaring may pagkakataon pa tayong bumili bago ang isang napakalaking rally. Ayan. Pangalawa ay ang mas mahabang panahon ng paghihintay. Ayan. Ito naman, kung mali naman po itong si Ginoong Demester, maaring matagalan pa bago natin makita ang totoong bull run. Kaya mahalaga pong magkaroon ng long-term perspective sa ating mga investments. Pangatlo ay ang mas malawakang pagsusuri bago po mag-invest. Hindi po sapat na tumingin lang tayo sa presyo ni Bitcoin sa US dollars. Dapat din po nating pag-aralan ang iba pang mga indicators tulad po ng Bitcoin-Gold ratio, global economy at iba pang mga market trends. At ang panghuli ay ang pagiging handa sa volatility. Kahit may positibong projections, hindi natin masasabi kung kailan eksaktong magaganap ang breakout. Kaya dapat handa tayo sa price fluctuations at maglaan lamang ng puhunan na kaya nating mawala. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Sa aking pananaw ay may punto naman po itong si Ginoong Demester sa kanyang Bitcoin-Gold ratio analysis. Totoo na sa nakaraan, bago po naganap ang malalaking bull runs, nagkaroon muna ng breakout laban sa presyo ng gold. Ngunit, hindi ito nangangahulugan na tiyak na mangyayari ito ulit. Hindi natin masasabi kung susundin nga ba talaga ni Bitcoin ang eksaktong pattern ng nakaraan dahil marami pong bagong market factors ang maaring makaapekto rito tulad po ng regulations, institutional investors at saka macroeconomic trends. Gayunpaman kung tama po si Ginoong Demester, maaring nasa umpisa pa lamang tayo ng isang napakalaking bull market. At kung ikaw po ay isang long-term investor, maaring ito ang tamang panahon upang mag-research, magplano at maghanda para sa susunod na big move nitong si Bitcoin. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.